Samantala, tunghayan naman po natin ang mga tampok na balitang pampalakasan sa ibaing dagat. Hatid sa atin ni Robert Belen. Nag-e-empake na para sa kanyang pagbiyahe patungong China si 7-time NBA All-Star Tracy McGrady. Kanina inanunsyo ng 6'8" guard na pumirma na siya ng 1-year contract para maglaro sa Qingdao Double Star Eagles ng Chinese Basketball Association o CBA. Hindi ibinunyag ni McGrady ang detalye ng deal, pero ilang Chinese media ang naglabas ng ulat na ito'y nagkakalaga ng $1 million. Ang 33-year-old na si McGrady ay popular na popular sa mga Chinese fans dahil matagal niyang nakasama sa Houston Rockets si superstar center Yao Ming. Sa katunayan, ang pagsanib niya sa Qingdao ang tumayong top story sa mga major sports news sites sa China. Sa tennis, pasok na si Novak Djokovic sa third round ng Shanghai Masters sa China. Ito'y matapos nagibayin niya si Grigor Dimitrov ng Bulgaria 6-3 at 6-2 kagibi. Sariwa mula sa pagkopo ng kampyonato sa China Open noong isang linggo, hindi binigyan ng pagkakataon ni Djokovic na makabreak ang kalaban at siya'y hindi rin natalo ng mahigit 1 puntos sa kanyang service game. Target ng second-ranked Serbian star na makasikwat ng pang-5 titulo ngayong season. Sa cycling, pinaka-sophisticated doping program ang ginamit ni Lance Armstrong para mangibabaw sa daigdig ng cycling. Itong lumabas sa ulat ng United States Anti-Doping Agency o USADA kaugnay ng kanilang isinagawang investigasyon sa 7-time Tour de France champion. Kabilang sa mga ebidensya na nag-uugnay di umano kay Armstrong sa paggamit ng performance-enhancing drugs ay ang financial payments, emails, scientific data, laboratory test results, at testimonya mula sa kanyang mga dating teammates. Sa kabila nito, ni minsan hindi naman nagpositibo sa drug test si Armstrong pero siya ay sinuspindi pa rin ng panghabang buhay ng USADA noong Agosto. At sa football, 1-game suspension naman ang ipinato ng Brazil Sports Tribunal kay football star Ronaldinho. Ito'y dahil sa isang dangerous kick na kamuntik ng tumama sa mukha ng kalaban. Sa Brazilian League match ng Atletico Mineiro at Gremio noong isang buwan, hindi natawagan ng foul at hindi rin nabigyan ng card si Ronaldinho sa laban. Pero ginamit ng tribunal ang television images para suspindihin ng 2-time FIFA World Player of the Year. Sa katunayan, tinangkapan ng Atletico Mineiro ng mapila pero pinagtibay ng Brazil Sport Tribunal ang kanilang naging desisyon. Para sa PTV Sports, Robert Belen, Telebisyon ng Bayan.